kabayan, naku, minsan pa pag-uusapan po natin ano po ang lahat ng mga paksang malapit po sa inyong damdamin, puso, isipan, kabayan. At ito po ay ang pagkain at siyempre tubig, kabayan ko. At sabi nga natin, without which or the lack of it, disgrasya tayong lahat, kabayan. At kapag maraming nagugutom, kabayan, alam po naman ninyo, sa mga bansang nagkakaroon po ng taggutom, nagkakagulo, siyempre, ang unang tinatamaan, yung mga mahihirap. Kapag nagkaroon po ng widespread, yung kaguluhan, yung siyempre, nagpapanik po mga tao pagkakulang sa pagkain at saka sa tubig. Alam nyo, nakikita po natin sa internet, may mga bansang talagang ganyan ang kalagayan, kabayan. Dito sa atin, umuulan, pero sa kanila, walang tubig. Dito po sa atin, nakapagtatanim sa ibang lugar, tagtuyot at talagang tuyo ang lupang kanilang dapat na taniman. At sana wag namang mangyari ito sa ating bansa sa mga hinaharap, kabayan. Okay, bago po ang lahat ng ito, kabayan, saglit muna po tayo sa mga sulat, tanong at mga request, kahilingan, kabayan, sa ating palatuntunang ating alamin. Okay. Meron tayo rito mga nakalista po. Una, mula kay Mr. Crisanto Cortez. Sabi niya, ito pakinggan po ninyo, dapat bigyan ng pansin ang mga fisher folk po natin, yung mga mangingisda, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kasi sabi po ni Ginoong Cortez, na pag-iiwanan po tayo, na pag-iiwanan kabayan. Hanggang sa ngayon, hirap pa rin ang nasabing sektor. Fisher folk ang ating pong tinutukoy. Meron pong sumali po sa tanong at sagot po namin. Sabi niya, Jerry, kailan kaya sasagana at kailan kaya matatapos itong mga problema sa Pilipinas? Ako, ewan ko kabayan, hindi ko po masasagot yan. Pero ang tinatanong niya, talagang malungkot na katanungan. Kailan kaya tayo magkakaroon ng kasaganaan sa Pilipinas at mababawasan ang mga problema natin? Lalong-lalo na sa pagkain. Alam po ninyo, nakikita po natin at nabanggit ka natin yung mga presyo po ng mga produkto, medyo nahihirapang abutin na ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na ang mga mahihirap. Yan po ang ilan sa mga bagay na gustong pag-ukulan ng pansin ni Ginoong Crisanto Cortez, kabayan. Alam nyo, Mr. Cortez, siguro ang gobyerno po ang makapagbibigay po ng kasagutan diyan. Alam nyo, sabi nga ng ating po mga nakausap, ang pinaka-neglected na sektor at mahirap pa rin ay ang ating pong fisher folk sector, ang mga mangingisda mahihirap. Pero sabi ko nga, kung ako ang tatanungin, kabayan, kung ako ang tatanungin po ninyo at nabanggit ko na ito sa mga nakalipas sa pagtatanghal, kinakailangan siguro magkaroon po tayo ng Department of Fisheries. Pinupukpok natin ito sapagkat napakalaki ng fisheries sector sa Pilipinas at napakalaki po ng bilang ng mga kababayan po nating fisher folk. At sabi nga po ng ating mga nakausap, dito mga sumulat sa atin, pinaka-neglected na sektor at mahirap ang ating pong mga mangingisda. Kaya siguro, ihiwalay po natin ang isang Department of Fisheries para mula po sa Department of Agriculture. Siguro yan ang pinakamagandang paraan. Tapos, bigyan ng programa ang mga nasa fishery sector. Halimbawa, ito, bahagi ito ng mga nakuha rin po nating mga ulat, kabayan, at saka yung mga kasagutan at kahilingan. Bumuo ng mga samahan. Kung hindi man kooperatiba, samahan na bibigyan ng mga malalaking fishing boats. Binanggit na natin ito ng mga nakalipas na pagtatanghal po natin. Sabi nga po natin, para tayo makapantay doon sa mga halimbawa sa China, sa Vietnam. Alam po ninyo, ang Vietnam, kailan lamang po bumangon, nagkaroon po ng giyera doon. Pero nakabangon po sila, may mga fishing boat sila ng malalaki, kabayan, at nakalalayo sa mga laot, nasa kalautan, ang kanilang mga barko. At yan ay kinakailangang maparisan po natin para makalayo ang ating pong mga mangingisda sa paghuli ng isda, kabayan. At saka
Kapag lumayo po yan sa kalautan, kabayan, naku, magagandang isda po ang makukuha. And we're not going to just concentrate dyan sa tinatawag po nating South China Sea, kabayan. Siguro pwede pa tayong lumayo at pwede tayong pumunta sa Pacific Ocean, kabayan. Okay. Kung ako pong tatanungin natin, yan po mga bagay na yan, talagang napakahalaga. Okay. Meron pa. Magkaroon ng maraming fish port. Kung sa bagay, binanggit ng Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon daw po ng mga fish port sa ibang mga lugar na kanyang sinentruhan. Pero siguro sabi ko nga, dapat ikalat po mga fish port sa buong Pilipinas. Sa ngayon, ilan lamang ang fish port po natin. Kaya nagtambakan doon at nakakaligtaan po yung ibang lugar na kailangan may mga fish port po, kabayan. May daungan ng mga isda. Pagkatapos, yung processing plant, cold storage, at mga modernong equipment hindi lamang sa pangingisda, kung hindi po doon sa paglalagak at saka yung pagpoproseso ng mga produkto. Alam nyo, nakita ko doon sa isang palabas na tiningnan ko, may mga barko ang iyang bansa, kabayan, na yung kanilang pagpoproseso, halimbawa paggawa po ng sardinas, nando na mismo sa barko, kabayan, at kinakatay na po nila yung mga isda. Hinihiwalay na yung mga bagay na dapat na isagawa, maisadelata, at yung iba naman ay kung gagamitin po sa pag-produce ng tinatawag po nating fish feeds, kabayan. Pakain po sa mga hayop. Okay. Sigurado po itong sagot natin dito ay makararating sa ating po mga kinaukulan. Pero dapat umpisa na ang mga suwestyon, kabayan, sapagkat ito po ay kailangan ng ating pong mga kababayan sa fisher folk sector, sa larangan po ng fisheries, kabayan. Sabi nga nung mga narinig natin, kung ito po ay dapat na umpisahan na, dapat umpisahan na sa ngayon pa lamang. Kung gusto, siyempre, may paraan. Okay. Isa pa. Thank you po, Mrs. Judith Morada. Judith Jeronimo Morada. Naku, kapilido pa natin. Okay po ba na makita kayo aside from the television? Pareho din po sa personal, kabayan, kung hahanapin po ninyo. Gusto raw pong ako ma-meet. Okay lamang. Kung may pagkakataon tayo magkatagpo, kabayan po. Okay. Ricardo Gutierrez. May magandang mushroom project po sa lungsod ng San Pablo. Tinatanong niya kung saan siya makakapunta. Ang operator po si Johnny Sanchez. Nagtuturo din po. Sa Tarlac City along MacArthur Highway, meron din pong sentro ng produksyon ng mushroom. At saka yung oyster mushroom ang kanilang tinututukan. At saka yung button mushroom naman sa Benguet, kabayan, sa Baguio. Nagtuturo din mula po kay doon po sa mga nagtatanong sa atin, tuturo din po ang ilan sa mga sentro po ng gobyerno. Tungkol po sa paggagawa, pagsasagawa at pagpoproseso ng mushroom. Mula naman kay Jerry, katukayo natin, Makalolot. Ukol naman sa Saso Chicken. Alam nyo, na-produce, na palabas na po natin ng Saso Chicken. Pero ang pagkaalam po, marami pong may mga talaan po ang Bureau of Animal Industry tungkol po dito sa iba't ibang uri po ng manok. Kung makakapunta po kayo sa diyan po sa lalawigan ng Quezon at makarating po kayo dun sa sa animal center po, yung kanilang livestock center po diyan sa sa Quezon, kabayan. Nasa tabi lamang po ng highway, pagkalagpas po ng San Pablo, nandiyan po sa kanan patungo po ng Quezon, kabayan. At hindi po kayo mawawala. Meron po silang mga iba't ibang uri ng manok na inyo pong pwedeng makita at siguro pwede kayong kumuha ng mga sisiw, kabayan. Mula kay Delphine Raimundo ng Metro Manila. San daw yung mabibiling, medyo controversial to. San daw yung mabibiling 20 pesos na bigas? Okay, 20 pesos. Hindi ko rin po alam, kabayan. Sabi po sa mga balita, sa Kadiwa daw, baka magbenta ng mura. Balita ko po ay may nakonfiska na smuggled rice from Vietnam na nakuha po nila ito sa mga bodega, kabayan.
At ang balita ko, ibebenta raw po ito kapag ka nagkaroon na ng naging legal na pong lahat ang mga bagay, ibebenta raw po ito sa mga Kadiwa Center Kabayan. Okay, hintayin po natin yan. Baka daw ibenta po ito ng mura. Alam nyo, ang bentahan ngayon, nakikita ko, hindi lamang po sa nakikita natin sa telebisyon, kabayan, at saka sa internet. Ano po? Ang bentahan po, halos ang pinakamababa ay lagpas lamang po ng 40. Ewan ko kung may mga 35 pa rin, pero yung nabibili natin bigas ay 50 pesos. At nakapaskil po yan sa lahat po ng mga balita, kabayan. Mataas lamang in and outside of Metro Manila. Sana mabigyan agad ito ng solusyon ng ating gobyerno sapagkat pagkaing bayan ng bigas, mahirap man o mayaman. Okay. Lastly po, sinabi na, kailan kaya magkakaroon? Ito naman ay kay Ginoong Reynante Reyes, kabayan. Reynante Reyes, kailan kaya magkakaroon ng permanenteng secretary ang Department of Agriculture? Dapat daw yung may alam at matino. Naku, dapat daw yung may alam at matino. Ang suwestyon na pinarating po sa atin pag nagkaroon ng anomalya sa opisina, ito suwestyon nila ito, kapag nagkaroon ng anomalya sa isang opisina, halimbawa Department of Agriculture, involved o hindi ang pinuno, dapat mag-resign o kaya alisin kusa. Yun, sabi po nila. Wala na yung will stay or leave based on the pleasure of the President, kabayan. Alam niyo sa ibang bansa, kabayan, lalong-lalo na sa Asia, pagka may issue sa anomalya sa isang opisina, hindi na hinihintay ng mga official concern na sila po ay alisin sa pwesto. Sila na po kaagad ang nagbibitiw para hindi po mapahiya ang appointing power. Yan ang maganda. Magandang suwestyon, kabayan ko. Dapat kapag kayo sino man sa mga opisyal, sekretary o what, pagka kayo nasangkot sa isang anomalya o kaya meron man lamang pahiwatig na kayo po ay kasangkot, dapat bitiw kagad, alis kagad. Bigyan nyo ng pagkakataon ng Pangulo, the appointing power, na mailigtas ang kanyang sarili doon sa mga anomalya created, hindi man o created ng mga official concern. Magandang suwestyon para po hindi mapintasan ang appointing office ng ating bansa. Okay, nako, yan po, magagandang mga kung sakasakaling meron po kayong mga kahilingan, tanong, at saka yung mga bagay na gusto po ninyong iparating sa ating programa, ay makipag-ugnayan po kayo sa atin at titingnan po natin sa notification section ng palatuntunang ating alamin. By the way, pwede kayong mag-subscribe po sa ating programa sa ating alamin. Mag-subscribe po kayo at kayo po ay palagian po naming makakaugnay sa ating programa. Okay? So much for those. At galing yan sa mga viewer po natin ng palatuntunang ating alamin. Yung paksa po natin, pag nagkaroon ng kakapusan ng pagkain at tubig, sabi nga, ang unang tatamaan ay yung mahirap na sektor. Totoo yan. Yung mga mayayaman, hindi magugutom yan. At kapag ka nahirapan, aalis na lamang po. Sapagkat siyempre meron silang pera . That is the sad reality dito po sa ating bansa, kabayan ko. Sabi nga po, ulitin natin yung tanong nila, kailan kaya giginhawa sa Pilipinas? Hindi na kami nakatikim. Sabi nung mahirap, hindi na kami nakatikim ng ginawa. Pero alam po ninyo, kahit na kumisan, nakikita po natin hirap na hirap sa buhay ang mga Pilipino, masasaya pa rin. Masasaya pa rin. Nakakatuwa sapagkat hindi po nila gaanong dinidibdib. At ito pong pinag-uusapan natin, nagbibigay tayo ng mga ideya o paraan para po makatulong sa ating pong mga kababayan. Kung mayroon man tayong nasabing nakasasakit ng damdamin kabayan, pagpaumanhin po ninyo sapagkat wala namang personalan dito. Ang programa natin, Pawang Developmental Kabayan at puno ng payo para sa kabutihan po ng lahat. Okay? Siyempre, kuminsan, masakit pakinggan pero walang tinutukoy na tao. Okay po ba yun? Okay, balita muna. Nitong nakaraang araw, nabalitaan po natin na pinagutos ng ating Pangulo na panig siyang i-review ang Rice Tariffication Law o ang Republic Act 11203 para kung sakali mabalik ang mandate po o power ng NFA ukol sa mga issue ng bigas at supply
at sa presyuhan ng nasabing butil. Pag-aralan kung mabuti kung dapat ibalik ang dating power ng NFA. Alam nyo, meron pong nagkomentaryong mga samahan at sinabi dapat daw huwag ibigay yung importasyon sa NFA. Well, kanya-kanyang kanya-kanyang opinyon, kabayan. Ang export, licensing at warehouse inspection dapat ibalik sa NFA. Pulo, kabayan ko. Sa presyuhan, dapat ba kung mababa ang presyo ng bigas o palay, dapat ba itaas o dapat magbigay ng subsidy? Yan din po ang mga kaakibat sa kanilang mga itinatanong. At siguro ang gobyerno po ang makasasagot po niya mga tanong na yan. Alam nyo, dapat talagang pag-ukulang matamang pansin ang bigas kasi pamunahan ito sa buhay po ng ating mga kababayan. Lahat po tayo mga Pilipino, rice-eating country po tayo, kabayan. Hindi dapat mawala o magkulang ang bigas sa ating hapag-kainan, kabayan. Di ba, may kailangang nakaimbak na bigas sa lahat ng pagkakataon para kapag bumaba ang ani o may kalamidad, may bigas po ang mga tao. Okay? Para sa ating alamin, kabayan, ito po yung suggestion po natin pa. Sabi ko nga, dapat hanggang 120 days o higit pa ang nakaimbak na bigas po natin. Alam nyo, sa ibang bansa, ito po ay talagang tauna ng imbak po nilang bigas. Kaya hindi po nagkukulang at may naibebenta pa. Sabi nga po ng mga dalubhasa, ang bigas po ay tumatagal ng napakatagal po itong imbak. Mga ilang taon pwede raw po at hindi nasisira basta tamang-tama po ang pagkakatuyo ng nasabing butil. Sa presyuhan, may nagpanukala na kung tutulong ang gobyerno para hindi tumaas ang presyo ng bigas, kailangan talaga ang subsidy, kabayan. Hindi po nawawala. Alam nyo, sa ibang bansa may subsidy yan. Kahit na hindi nila sabihin, binibigyan po ng subsidy ng gobyerno ang kanilang mga tao. Sa ibang bansa, ganyan din po. Hindi nawawala yan. Para hindi po tumaas ang bilihin para sa mga tao at kumikita po ang mga producer o mga magsasaka at mangingisda. Sabi ko nga, kung talagang gusto makatulong sa mga farmers at fisher po, kailangan subsidy po sa produksyon, sa bentahan ng mga produkto para makinabang at hindi mahirapan both the producers at mga consumer, kabayan. Balikan natin. Napag-uusapan po ang NFA para sa aking kabayan. Question lamang po ito. Ang importasyon ng bigas at mais sa gobyerno na. Kung magkakaroon ng pagsususog sa rice tarification law na nag-alis sa importasyon sa panig po ng gobyerno, siguro mas maganda ibalik po natin. Yan ay isa sa mga suggestion po ng marami nating mga kababayan at sabi nga ng ating Pangulo, kinakailangan reviewin, repasuhin ang nasabing batas, kabayan. Alam niyo, sa pribadong sektor, hindi po maiiwasan ng pagtaas po ng presyo ng produkto kasi negosyo yan, kabayan. Sa mga negosyante, hindi po mawawala yung hinahanap nilang kita, kabayan. They have to earn because they are putting so much money, puhunan sa kanilang mga ginagawa. Sabi nga ng isang trader natin pong nakausap, Ka Jerry, sa paggiling lamang ng palay, sa paggigiling po ng palay, hirap na sila. Sa pag-imbak at delivery, ay dapat pong pag-ukulan ng pansin sapagkat yan ay may malaking gastusin. Yun, pag-aaralan natin mabuti ang lahat ng ito. Sana yung darating na bagong department secretary, pag-ukulan nito ng pansin. Sapagkat yung negosyo na yan, hindi dapat sila malugi. Sa panig naman ng ating pong mga magsasaka, hindi dapat naman bumaba ng todo ang kanilang presyuhan ng butil. Kahit na palay o mais, kailangan meron silang kikitain, kabayan. At sa ating mga mamimili, kinakailangan din naman na abot kaya ng lahat, lalong-lalo na ng ating mga mahihirap. Kaya gusto po ng mga ito, yung mga nagbibigay ng suggestion, bigyan talaga ng subsidy ang lahat po ng mga ginagawa ng ating mga producer. Alam nyo, may nabasa ko sa isang artikulo. Sa ilang bansa dito sa ASEAN, kabayan, nagbibigay sila po ng tulong sa lahat po ng mga kababayan at yan po ay ilan po sa mga bagay na pag-uusapan po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Okay, hanggang sa muli, kabayan, ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo,
nagbibigay po ng magandang araw po sa lahat ng ating mga kinukulang kababayan. Ano po? At antabay po kayo doon sa mga ipalalabas po natin. Away from agriculture and fisheries sa mga susunod na araw naman. Babalikan po natin ito sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless the whole Filipino nation.